So, hello everyone, this is Michael and for today's video, mag-review tayo ng dalawang guitar amplifier ko na ginagamit. So, naghahanap ka ba ng budget-friendly na guitar amplifier? So, stay tuned, coming right up. Alright, so yung nagtanong sa amin, nagtanong kasi sa isang video natin tungkol dun sa guitar amplifier, budget-friendly daw na guitar amplifier. Ito ay si Adam Migu. Tingin ko Adam Miguel yung pangalan niya, pero Adam Migu, bali nagtanong siya tungkol dun sa Clifton guitar or sa Kawas guitar na nireview natin. Ngayon, ang tinatanong niya, so dito sa kanya comment, thank you po. Also, pwede po ba makakuha or pwede po ba makuha recommendation nyo po para sa affordable beginner practice amp? So, tutuon niya dito sa guitar amplifier, speaker. So, meron tayo ditong dalawang guitar amplifier ko. Meron tayong 15 watts, TG15 and TG30. Okay, so kung naghahanap kayo ng ganito, ilagay ko na lang yung link sa baba. Check nyo na lang. And yun, kung gusto yung masuportahan yung ating channel, so gamitin nyo yung affiliate link ko sa baba kung order kayo ng isa sa mga ito. So, okay. Don't worry guys, magiging honest ako sa mga review natin dito sa guitar amplifier. And i-review natin ano ba pinagkaiba ng dalawang amplifier na to. Ang pinagkaiba ba nila is watts lang or meron pa silang ibang pagkakaiba? Okay, yun yung aalamin natin. So, yeah, Adam Migu, ito yung dalawang ito yung dalawang amplifier para sa gitara mo na marerecommend ko. So, meron kasing dalawang klase nito. Yung isa GB GB type. Ito kasi TG. Okay? Dalawang klase ito, TG type at saka GB type. So, umorder na rin ako dati ng GB type at hindi ko nagustuhan yung tunog nun. Para sa akin, tunog lata siya, no? Kaya nireturn ko sa seller. Ngayon, meron tayo dito TG15, TG30. Ang una kong amplifier talaga dyan is itong TG15, okay? Nung una kong biling gitara, syempre kailangan ko ng amplifier. TG15 yung una kong naging amplifier. Then, nung nagkaroon kami ng practice sa banda, order ako ng TG30. Bakit? So, yan yung sasabihin ko sa inyo. Ngayon, ano ba kasi yung pinagkaiba ng guitar amplifier at ng karaniwang speaker? Kasi, yung mga karaniwang speaker, most of the time, microphone input ang meron sa kanila. So, hindi yon guitar input. Kapag kasi sa mic input, karaniwan sa mga speaker, kapag sa mic input mo sila nilagay, most of the time meron yung echo. Okay? And then, yung quality niya iba kumpara mo dun sa guitar input. So, yun yung unang pinagkaiba. Ikalawa, magkaiba sila ng timpla sa tunog kung sa karaniwang speaker mo sila ilalagay. Okay? So, kapag kasi pag sinubukan nyo, pag bumili kayo nito, then nagsaksak kayo dito ng cord papunta dun sa MP3 player nyo or PC, pag plinay nyo, mapapansin nyo kapag plinay nyo yung music dito sa mga guitar amplifier, iba yung tunog niya. Matining yung tunog niya, walang bass, ganyan. Kasi yung mga guitar amplifier, para sa akin, naka-EQ na yan. Nakabawas na yung ibang bass dyan, nakabawas na yung ibang high frequency dun sa frequency response, no? Although kailangan ng gitara yon, pero kasi kapag tutugtog ka sa banda, hindi mo naman kailangan lahat ng frequency ng gitara mo, kailangan mo doon, di ba? Kasi nandyan yung bass guitar, nandyan yung drum, nandyan naman yung mga cymbals, etc. etc. So, yun yung pagkakaiba ng karaniwang speaker. Kaya, kapag gagamit kayo ng mga speaker nito, papatugtog kayo ng MP3, medyo magiging iba yung tunog niya, medyo hindi buo. Kasi gawa talaga yung mga ganitong speaker para sa gitara. Okay? So, yeah, meron tayong TG15, TG30, unahin natin yung TG15. Ano ba yung mga command or meron dito sa gitarang ito, ay sa amplifier na ito? Okay? Una, meron siyang isang input. Okay? Meron siyang drive button, of course, volume, then meron siyang EQ na dalawa, treble and bass, okay? Then sa phone naman, ito output to kung gusto mo siyang isaksak sa mixer or whatsoever, okay? Once na ginamit mo yung phone dito, mawala na yung tunog nito kasi yung sound niya lalabas dito sa phone. Ngayon, power button. So, yun yung TG15. Alam mo kasi yung price nito,
price nito at price nito magkaiba, halos doble yung pinagkaiba nila. Pero papakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Ngayon, yung clean tone nito, papakita ko sa inyo. Naka-wireless system pala tayo, no? Meron tayong wireless system dito. Hindi na tayo gumagamit ng cord. Ngayon, kung gusto nyo ring umorder ng wireless system para sa inyong mga gitara, maglalagay din ng affiliate link sa baba. Doon na lang kayo bumuli, okay? So, una, yung sa volume, lagay mo natin sa 12 o'clock lahat. Or dito sa EQ pala, 12 o'clock lahat. Okay? Kasi itong treble and bass, kinokontrol nito yung tone mo. Kung itong bass na to, nilakasan mo, syempre magiging bass yung gitara. Kapag hininaan mo, wala yung bass ng gitara. Tapos yung treble, ganun din. Yung treble kasi yung high frequency, yung matinding yung tunog. Okay? So, ginita na natin yan, 12 o'clock. Then, i-off muna natin tong volume. Then, lakasan natin tong gitara natin. Ganito yung tunog ng clean signal. Okay? Clean signal, ibig sabihin walang distortion, walang reverb, walang whatsoever. Ito yung clean signal niya. Okay? O nga pala guys, pasensya na kung condenser microphone yung gamit natin, hindi dynamic kasi nga para marinig ng microphone din yung gitara. So ito yung clean signal niya. Masyado ata malakas. Nag-clip sa ano. Okay, ulitin natin. So, yun yung clean sound niya, okay? Ito pala mga guitar amplifier na to, ang meron lang silang effects is drive. Okay? Drive or distortion, yung ibang tinatawag na. Pero kasi magkaiba yung drive tsaka distortion eh. So, yun. Drive yung meron sila. Ngayon, meron siyang drive dito, okay? Pag clinic mo to, magkakaroon siya ng crunch na tone. Hinaan mo natin kasi kapag clinic natin yung drive kasi, maging sobrang lakas ng tunog niya. So, ito yung tunog ng kanyang drive tone. Ayan. Ayun, kung papansin nyo, meron nga siyang drive pero medyo hindi maganda yung tone niya, di ba? Ngayon, pwede nyo control yung tone dito. Actually, etong EQ na to, gumagana siya. It's either clean signal or drive signal. So, try natin timplahin. Ayan. Ayan, medyo naging okay na yung tunog niya. Yung pagtitimpla pala nito, no, depende yun sa sitwasyon ng environment nyo. Halimbawa, nagpa-practice kayo mag-isa or tumutugtog kayo sa banda, magkaibang timpla yung kailangan nyo doon, di ba? Kaya, yun, gumagana yung EQ niya para sa drive tone or sa clean tone din. Patay natin. Ayan, then, lakasan natin, check, i-EQ ulit natin. Ayan. Mas naging maganda yung tunog niya nung tinimplahan natin. Dinagdagan natin yung bass, binawasan natin yung treble. Okay, so ano yung mga nagustuhan ko sa kanya? Yun nga, okay naman yung sound niya kumpara dun sa GB na type. Yung TG type, mas maganda talaga siya. So, ganito na lang ibili nyo instead dun sa GB. Okay? So, maganda yung sound niya. Meron naman siyang equalizer. Meron naman siyang drive. Okay? Then, yung lakas naman niya, okay na rin siya para sa mga acoustic na practice. Okay? Acoustic na practice, tsaka pang kwarto. Ngayon, ano yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya? Well,
yung lakas pala niya kasi nga 15 watts lang siya. So okay na siya pang kwarto, okay na rin siya kung magpa-practice kayo ng acoustic na tugtugan. Ngayon, ano yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya? Yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya guys, yung drive niya. Ang drive kasi kailangan meron kayong control din. Ngayon, kung papansin nyo, yung drive niya it's either on or off lang. Wala siyang control ng drive. Hindi natin pwedeng bawasan yung drive niya, hindi natin pwedeng lakasan yung drive niya. So, yun na yun. Pag pilinik nyo, may drive na siya niyan, hindi nyo na makakontrol kung gaano kalakas yung drive niya. Okay? Ano pa yung hindi ko nagustuhan sa kanya? So, meron siyang EQ, pero mas maganda sana kung meron din siyang treble. Okay? Kung meron sana siyang treble na EQ din, parang 3-band EQ. Ito kasi 2-band EQ lang. So, yung TG15, para saan ko siya marerecommend? Marerecommend ko lang siya kapag nagpa-practice kayo sa kwarto nyo at nagpa-practice kayo para sa acoustic band. Yun lang yung marerecommend ko. Kasi, nasubukan na namin to sa full rock band, no? Kahit dyan lang kami sa harap ng bahay namin, makukulangan yung lakas niya, okay? Although, masasagad mo kasi yung sound nito, pero once na sinagad mo kasi, nababasag na yung sound niya. Halos di na niya kayanin, okay? So, kung gusto niyo ng rock na tugtugan naman talaga, mas marerecommend ko yung TG30. So, lipat tayo dito sa TG30. Patayin natin to. Lipat natin yung wireless system natin. Hinaan natin volume, then input natin dito. Ngayon, eto, mas gusto ko to, yung TG30. Kung meron kayong budget, kung meron kayong budget kasi, mas marerecommend ko yung TG30. Pero kung limited yung budget nyo, halimbawa, student kayo, high school kayo, di ba? Pwede na rin itong TG15. Ngayon, kung may budget kayo TG30, mas marerecommend ko to. Bakit? Okay? Mamaya sabihin natin, ngayon, sindihan natin, tingnan natin yung sound niya. Okay, yung EQ niya naka 12 o'clock lahat para pinaka-normal niyang sound. So, yun yung clean sound nitong TG30. Ang kinagandahan ko sa mga TG30, dahil mas mataas yung wattage niya, mas malakas siya, mas kaya niyang i-handle yung mga mas malalakas na sound. Kasi kapag gagamit kayo ng gitara, halimbawa rock band, diba, meron kayong mga pedal, mas kaya niyang i-handle yung mga mas malalakas na signal. Ngayon, pag-usapan natin yung mga knobs niya dito, okay? So, kung papansin nyo, maganda kasi itong TG30 dahil meron siyang 3 input. Okay? Ito kasi one lang input niya, isa lang. Although yung price to halos doble nito, pero kasi mas marami itong features. Okay? Meron siyang 3 input, guitar input 1, guitar input 2, then meron siyang line in or CD input. Okay? Mamaya, sasabihin ko sa inyo, saan ko ba ginagamit to? Pero pag-usapan muna natin itong mga knobs. Okay? Meron siyang volume knob, and then meron din siyang crunch or drive button. Ang kinagandahan nito, meron din siyang knobs para dun sa drive or crunch. Then, meron siyang master, and then bass, mid, treble. Okay? Kung ano yung pinagkaiba niya dito, kasi nga dito, treble, bass lang yung EQ niya. Ngayon, meron tayo dito, bass, treble, and middle EQ. So, subukan natin timplahan yung acoustic na sound. Binabaan natin yung middle. Okay, medyo mas naging malinis tunog niya. Taasan natin yung treble, halimbawa. Ayun, nas naging clear yung sound niya. Then, babaan natin yung bass. Ayun, clear. Ngayon, baliktarin natin. Yung treble, bawasan natin. Dagdagan natin yung bass. Ayan. Ayan. Medyo konti yung epekto niya kapag clean sound lang. Ayan. Kung napansin nyo, mas naging mabait yung sound niya. Ayan. Hindi siya matining. Pero may epekto siya. Merong epekto sa EQ. So, balik natin sa gitna lahat.
Okay, gumagana yung input 1. Try natin sa input 2. Gumagana rin, okay? So, nasubukan namin to, yung input 1 and input 2, dalawang gitara ginamit namin sa isang amplifier, gumagana siya. However, papansin nyo, yung lakas nito, halimbawa, ganyan yung lakas niya, ganyan yung kalakas. Once na nag-input ka pa ng isa pang gitara, dalawa na yung lalabas na sound ng gitara dito, pero medyo mababawasan yung sound niya. Pero okay na rin to kung nakukulangan kayo sa amplifier, at least dalawang gitara yung pwede nyo magamit dito. Ayan, sa volume niya, ayan, gumagana siya. Then, dako na tayo dito sa crunch. Ito yung kinagustuhan ko dito. Although wala siyang reverb, wala siyang delay katulad dito, pero meron siyang control dito sa distortion or crunch or sa drive niya. Okay? Subukan natin pindutin, pero patayin muna natin itong master. Ang control kasi niyan, yung lakas ng volume na pupunta sa master, wala na dito. Once na naklinik natin tong drive, wala nang kwenta tong volume. Ang maging volume niya dito sa master. And then yung control ng crunch niya, distortion, dito na sa crunch knobs. Okay? Subukan natin hinaan lahat. Pindutin natin tong drive button or crunch. Wala siyang sound. Ngayon, lakasan natin tong master. Wala rin siyang sound, di ba? Ngayon, lagyan natin siya ng crunch kasi naka-drive button na siya. Ayan. Ngayon, medyo malinis pa siya, no? Ngayon, lakasan natin yung crunch. Ayan. Lumakas din yung sound niya, kaya hinaan natin yung master. Ayan, di ba meron tayong control sa crunch niya? Subukan nating hinaan ng konti. Ayan, kung siya medyo crunchy lang yung tunog niya, may control tayo. Ngayon, anong sound niya kapag sinagad natin yung crunch? Ito yung sound niya. Lakasan natin, then hinaan natin yung master kasi sobrang lakas niya. Ayan. Yun yung sound niya. Then, subukan nating EQ yung crunch, distortion sound niya. Bawasan natin treble, dagdagan natin mid, dagdagan natin bass. Try natin lakasan yung treble, babaan natin yung mid. Okay na yan. Then, middle, babaan natin yung bass. Okay, so yun na yung sound niya. So nakakailang minutes tayo, 20 minutes na, masyado na mahaba. So yun yung mga recommended kong amplifier para sa mga gitara natin. Itong TG30, good siya sa rock band, pwede siya sa pangkwarto, pwede siyang pansarili, mas marami siyang commands at mas marami siyang input. Ngayon, itong sa CD pala, ito kasi ginagamit ko pag gumagamit ako ng guitar pedal, halimbawa, Tank G. Okay? Ito kasi pag dito ka nag-line sa CD or line in, bale, hindi gagana tong mga coloration niya. Yung EQ, hindi gagana. Yung master, crunch, whatsoever, pati yung volume, hindi gagana. So, lahat ng control mo nandun sa Tank G. So, kapag kasi ginagamit ko siya yung Tank G dito sa guitar input, medyo matining yung sound niya, medyo may coloration. Kailangan mo rin bawasan yung EQ dito. Pero para hindi ko na gawin yun, ginagamit ko siya yung Tank G sa guitar pedal dito sa CD or line. Okay? So, yun. Kung meron kayong tanong guys,
ano ba yung mga question nyo, pwede kayong comment down below. Then, yung mga links ng mga item na to, TG15 guitar amplifier and TG30 na guitar amplifier, iiwan ko na lang yung link dito sa description. Okay? So, nga pala, Kawes to. Then, binili ko rin ata to sa Kawes. Ngayon, ito kasi, generic to. So, baka meron kayong makita na, ano ba yung isang brand na yun? Hindi Kawes yung divisor. So, yung sa kaibigan ko si Odin, meron siyang gantong-ganto pero nakalagay divisor. Pero, same lang sila. Wala silang pinagkaiba. Itong pangalan lang. So, yeah, hanggang dyan lang muna guys. Comment down below kung meron kayong mga tanong. Subscribe din. Then, kung kailangan nyo bumili, para support na rin sa channel natin, affiliate, iwan ko na lang sa baba. So, ingat kayo guys. Stay tuned.